Hi, welcome back to my channel. I'm House TV International. Gumagawa po ang tutorial tungkol sa pagbablog ng mga lot for sale, house for sale, and condominium for sale. Bali yung binibinta ko po na lots. Number 1, farm lots. Number 2, residential lots. Number 3, commercial lots. Then, ako po ay nagbibenta rin ng house and lot for sale, condominium for sale. Yan po yung mga binibenta ko sa buong Metro Manila, condominium, Cainta, Rizal. Yung mga lots ko binibenta ay sa buong Rizal, Cavite, Laguna, Quezon, Mindoro, Palawan, Baguio, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro, Calintaan, yan, Marinduque, yan. Ito po yung katanungan, matagal nang tinatanong sa akin pero sasagutin ko na. Pwede bang magmay-ari si foreigner ng lupa dito sa Pilipinas? Yan po yung katanungan sa akin. Ang sagot po ay hindi. Kasi ayon po sa 1987 Constitution, si foreigner ay hindi pwedeng magmay-ari ng lupa dito sa Pilipinas kasi ang pinapayagan dito ay yung manatili na magmay-ari ay mga Pilipino kasi kung nasa kamay ni foreigner yung mga lupa or subdivision, pwedeng maabuso. Kaya pinanatili ng batas na Pilipino magmay-ari ng mga lupain dito sa Pilipinas. Yan. Pero na lang po kung si foreigner ay may tinatawag na hereditary succession. Yan po ay tinatawag na yung pamana sa kanila or pwede nilang pagmamay-ari kung mayroong pinamana sa kanila yung mga magulang nila. Pero pag sa dating po sa bintahan ng kondo, ito naman po yung may pagkakaiba. 60% ay pagmamay-ari ng Pilipino pero yung 40% pwede sa foreigner. Kasi ayon sa Republic Act ng Condominium Act 4726, 60% na pagmamay-ari ng mga condominium ay ang magmamay-ari ay ang Pilipino. Pero yung 40% pwede si foreigner na makabili ng kondo. Yan. Okay, sana po ay nasagot ko na yung matagal nang tinatanong dun sa channel ko. Okay? Sa bago lang po dito, paki-follow and paki-subscribe, paki-likes po dito sa FB. Thank you for watching. I'm House TV International. Likes and follow, share para marami ninyong natutunan dito sa FB ko kahit sa channel ko.